Good day guys, Mark here again and welcome back to my channel. If you're new to my channel, you love cars, DIYs, and anything car related, please consider subscribing and check out my page. Good day mga paps. So ngayong araw, ituturo ko sa inyo kung paano maglinis ng throttle body ng Toyota Rush. Ginagawa to every few months. Ako every 3 months ginagawa ko to. Para masigurado na laging malinis yung throttle body. It helps sa engine performance and also sa fuel economy. Okay guys, so diretso na tayo sa pagbaklas ng hose. So ang ituturo ko sa inyo guys is yung non-dismantle po na paglinis ng throttle body. Yung dismantle kasi hindi ko nga nagawa ng video. Yun po yung video na in-upload ko few months back. I think 1 to 2 months ago. Nakalagay ang title nun is First DIY PMS on Toyota Rush. So binaklas ko na kasi lahat to and nilinisan ko na rin yung throttle body. So inalis ko yan. Ang ituturo ko sa inyo is ito yung kumbaga non-dismantle na paglinis. Ang difference na ito is malilinisan nyo po yung throttle body pero yung kumbaga syempre yung likod na part niya is hindi nyo po masyadong malilinisan. Okay, so kung thorough na cleaning ang gusto nyo, gagawin ko na lang ng video yung paano magbaklas ng throttle body. Okay? So, unang-una, alisin nyo muna tong clamp na to sa hose. So, luluwagan nyo lang yan using a size 10mm na T-wrench or socket wrench. And then, meron yan na clip dito sa likod. Which is, ito. Yung lock niya nasa likod. So, medyo mahirap yan i-access pagka dito sa side na to. Pero, susubukan natin. Tingnan natin kung kaya natin ipitin ng kamay. So, ganito na lang gagawin natin. Yeah. So, ipihit nyo na lang. Yan. Konti pa. Okay. So, natanggal ko na actually, or rather, napihit ko na yung clamp. Anuhin na lang natin siya na nandiyan na siya sa gilid. Gamitan natin siya ng guys, vice grip. Para hindi na tayo mahirapan na magpuwersa-puwersa pa. Okay. Ayan. Pagka nalock nyo na sa vice grip, pwede nyo na hilahin itong intake hose. So, tanggalin na nga muna natin yung clamp. Okay. So guys, ito yung throttle body. Ayan. And ito yung sa gitna, yung tinatawag dyan ay butterfly, madalas. Tapos yung likod niyan ay venturi po ang tawag.
Tapos, ito guys, is itong katapat niya, that's the throttle position mechanism. Tapos, itong sa baba is yung electronic na ano niya, throttle controller. Okay. So, ang kailangan nyo guys, as you guys can see, medyo malinis pa yung sa akin. Siyempre yung throttle body cleaner nyo, mas maganda kung quick dry po yung gagamitin nyo. Okay. Ang kailangan nyo lang, siyempre, unang-una is punasan nyo muna guys ng cloth. Okay? Ng malinis. And then, yung iba ginagawa, kasi ang mangyayari dyan guys, pagka dinirect spray nyo to, mag-hard start po ng panandalian yung sasakyan nyo. Okay? So, para maiwasan yun, pwede namang hindi nyo na direct spray dyan. Pwedeng sa basahan, tapos punasan nyo na lang. Or, mag-spray kayo pero small amount lang. So, papakita ko sa inyo guys. So, ang gamit ko is itong FMS cleaner. Hindi ko kasi makapwesto guys. Ito. Yan. So, ganyan lang. Konti-konti lang. Yon. As you guys can see, bumaba po yung cleaner. Isa pa. Yan, dumediretso sa baba. So, ang gagawin nyo na lang ngayon is, syempre, pwede nyo namang antayin na matuyo or you can just wipe everything clean, lalo kung may mga makikita kayong mga deposits dyan. See? So, isprayan natin ng marami. Ayan, para matunaw yung mga deposits niya. And at this point guys, all you need to do is just wait. Tapos guys, syempre, magtatanong kayo saan mapupunta yung mga dumi na pumasok sa loob. Ang mangyayari lang dyan guys is madedissolve po yun and sasama na po sa combustion, lalabas na lang po sa ano nyo, sa tambucho. So, ito yung kumbaga pinakamadaling way and most convenient, I think. At kayang-kaya po ninyong i-DIY. Okay, so while waiting guys, pwede na natin actually ibalik yan yung hose. And then, para makita nyo na rin yung mangyayari pagka in-sprayan po ng throttle body cleaner yung inyong throttle body. So, yung clamp muna, of course. And then, i-align nyo na lang guys yung hose sa taas. Pasok muna natin siya sa hose, yung clamp. Okay. So, pasok nyo na ngayon yung hose guys. Ayan na guys. Siyempre, expect nyo na medyo mahirap ipasok. Kasi mawawala yung ano niya, yung parang dulas ng mismong throttle body. Pero anyways,
pasok naman na. Meron yan grooves guys. Make sure na nakalapat doon yung hose para ma-avoid na ma-dislodge. So meron yan dito sa likod. Make sure na nakadikit yung hose doon. And then i-align nyo na lang yung clamp. Okay, good. So, release na natin yung ating vice grip. And, ayan. So, pwede na actually natin higpitan to. Yung clamp natin sa taas. Ayusin natin para diretso. Maganda tingnan. So, nakalock na in place. Ito na lang guys, yung clamp dito sa baba. I-long nose muna natin guys para madaling ipihit. So, kinakamay ko lang guys para ibalik siya sa pwesto. There you go. So, yan guys. Ngayon, of course, after yung linisan is i-start nyo, diba? So guys, yun, nalinisan na nga natin yung throttle body. Ganito yan guys. Pagka marami sobrang dami yung throttle body cleaner na nalagay nyo, hard starting po yan. Medyo matatagalan bago mag-start. Dahil nga dun sa chemical na mapupunta sa inyong combustion chamber. Pero kung quick dry or mabilis siya matuyo, by the time na matapos kayo sa pagbalik ng hose, most probably tuyo na yon. So, eto. Let's go ahead and start our engine. So, one click lang. Kasi nga, tuyo na. Yan. Notice nyo yan na mataas konti yung RPM. Kasi nga, dahil nga dun sa chemical. Pero pagka naubos yan, kagaya yan, bababa na po or magno-normalize na yung idle. And that's it. So, para malaman kung tama syempre yung pagkagawa nyo is of course, aandar dapat, no check engine light. Tapos syempre, pagka ni-rev nyo, dapat crisp po yung power delivery niya. Okay. So, isa pa. Patayin natin. So, dapat, pagka start, hindi na dapat mataas yung kanyang RPM. Very good. So, ganun lang guys. Ganun kadali. That's one way of cleaning the throttle body. That's easy. Hindi yan ginagawa sa kasa. Usually, ang ginagawa sa kasa is additives. Hindi hinahalo sa gasolina. Pero mas maganda pa rin pagka yung actual na throttle body mismo yung lilinisan. That's it for me today guys. Sana nagustuhan nyo yung ating video for today and sana meron kayong natutunan. Again, Mark nga pala ulit. For your car parts and accessories needs, Shopee store po, available po COD nationwide. Link po sa description section below.
So, sana guys, makapag-subscribe kayo kasi 82% po nung nanonood ng ating videos ay hindi pa po nakasubscribe. I would really appreciate it kung ma-hit nyo po yung subscribe at makasama po kayo sa ating daily live stream. So, that's it. Again, Mark nga pala ulit. Thank you so much and I hope to see you guys on our next video.